Good morning, my dear brothers and sisters. We praise and thank the Lord for gathering us this morning despite the heavy rains and the bad weather this weekend. Salamat sa Diyos po at tayo ay natitipon, nakapagsisimba, buhay, puno ng pagpapasalamat. Gayun din po, we are all here expressing to the Lord our deepest desires and prayers. And we welcome all of you to the Manila Cathedral, most especially the first-timers, our dear visitors, our pilgrims. Maligayang pag-uwi po dito po sa inyong tahanan sa Intramuros. During the past days, more than spending our time listening to the Monday to Wednesday 2 p.m. habit, you know what I'm talking about, no? We all marveled and all were grateful for a fellow Filipino, a Filipina, who got into the Wimbledon Championship Cup for tennis, Alex Ayala. And during one of her trainings or preparations for the championship, a certain photographer captured the tennis cap that she wore with these words. Makiki-flash nga po sa ating screen. Sabay-sabay nga po nating sabihin, kapag lumago, hindi na hihinto. No? Wala lang po akong pambili ng cap. No? Bibigyan ko ho sana kayo, kaso mahal po yan. Ano? Nike po yan. Ano? So, they captured that part of his tennis cap with the words, kapag lumago, hindi na hihinto. And Alex Ayala really held on to these words since then until now that she was able to enter the Wimbledon Championship. Kinilala po niya yung mga munting oras at mga munting mga simulain niya bilang isang tao. Her family taught her of family life when she was still little. They also contributed to the growing Christian faith and devotion of this girl, Alex. Marahil narinig po ninyo, no, that she was really a Marian and she is a Marian devotee. And indeed, with the sport that he loves, tennis, nakita din po natin na kung ano man yung lumago sa kanya, yung pinalawak sa kanya, yung pinalalim sa kanya, ay hindi na huminto dahil hanggang ngayon pinagsumikapan niya ang mga bagay na ito. And my dear brothers and sisters, as we all meditate today the readings for the 15th Sunday in Ordinary Time, we are in gratitude to God for His invitation to grow and to be fruitful. Ang mapanghawakan din po natin ang mga salitang kapag lumago, hindi na hihinto. Na magising din tayo sa katotohanan ng kagustuhan at sana ginagawa ho natin ng bawat makakaya nating maging malago, to be fruitful, to be graceful, to be productive in every way we can. And our readings today, salamat po, pwede nyo na pong i-close yan. No? Baka si Alex na lang ang tingnan nyo, hindi na yung salita ng Diyos. No? And our readings today would like to invite us to see such truth. The words of the prophet Isaiah once more realize this desire of the Lord, that as the rain and the snow come down to the earth, making everything fruitful and fertile, so must we. All of us hearing the word of God daily, weekly, and for all moments of our lives, God's word may be effective in us by seeing our fruitfulness and the graciousness of our lives. We heard these words from St. Paul, that all creation is groaning in labor pains until now.
Ang dami po nating pagsusumikap, ang dami po nating pinagpupursigihan. At madami din tayong pinaghihirapan, and such are all ways and itineraries for growth and fruitfulness. That we are doing our everyday hard work. Binibigay natin ang ating pawis at dugo para kahit papano mabuhay tayo araw-araw. Nagsusumikap tayo para kahit papano may pambaon, may pangkain araw-araw, may pangmatrikula. God is not blind with such, but because of Jesus' life and resurrection, this labor pains, this groaning will in turn be an avenue for the Spirit to bless us with fruits. And in our gospel today, we heard this famous story of the parable of the sower and the seed. May iba't ibang klaseng o anyo na pinaglagakan o nalagay ang mga binhing ito. Hindi naging mabunga ang ilan, but definitely the last soil, the rich soil, gave this seed an abundant catch of fruitfulness. Dumami, naging maayos siya upang magamit ng madami, at naging mayaman na ang kanyang ani. Ito po ang nais din ng Diyos sa atin, at sana panghawakan po natin na anuman ang nais niyang ipagpalago sa atin ay huwag nang huminto sa atin. Kaso ito po yung nangyayari. A big but ito man ay may kagandahan na ang daming mga bagay na lumalago, pero ang dami naman din po nating pinuputol, ang dami nating pinapatay, ang dami nating hinihinto. Bukas ho may magpa-flag ceremony sa inyo, at sasabihin niyo po ang mga salitang ito, na itong pangako ko gagawin sana kung makabayan, makatao, makakalikasan, at makadiyos. Ang dami pong mga butil, mga buto na nais pong o marahil a lot of seeds are indeed planted now inside our hearts, and we also are planting seeds to ourselves, to your children, to your friends, to your people, to peoples around you. We wish to plant seeds of being makabayan. Nais natin na ako, yung pamilya natin, mamahalin natin ang Pilipinas, gagawin natin itong isang makasaysayan at makabuluhang bansa. But then we see a lot of things. Nais na sana nating lumago at huwag nang huminto ang pagiging makabayan natin, pero madaming pumuputol sa mga bagay na ito. Pinapakita sa atin na kayang mamuno ng walang integridad, ng walang pagkukusang loob ng paglilingkod, walang pag-ibig, napuputol yung pagiging makabayan. We are planting seeds of faith, pagiging makadiyos, sa mga bata pa lamang, sa ating lahat, para kahit papano tumandaman tayo, wala na tayong pinanghahawakan, pananampalataya na lamang. Ay, kaso ang nangyayari, wag na kayong magsimba. Yung mga bata, wag nyo nang pagsimbahin. Panggulo lang yan, dagdag lamang yan sa pamasahin ninyo pa nagsimba kayo. Wag na kayong magdasal, dagdag lang yan sa aalalahanin ninyo. Isisingit nyo lang yan sa oras ninyo. We are planting seeds na sana po lumago at huwag nang huminto. Pero anong ginagawa ho natin? Pinuputol ho natin. Tinatanggal natin. Iniitsapwera ho natin. We are planting seeds of, hopefully, us being makatao.
Kaso ano pong nangyayari sa atin? Baka marahil tayo na din na nagsasabi, sige lang, mambastos ka lang. Sige lang, mang-away ka lang. Sige lang, gamitin mo yung kamay mo, yung mga bagay mo para makagawa ka ng mga kaaway at maging hari-harian ka saan man ngayon, sa mga kaibigan mo, sa mga kasama mo. God has been planting very good seeds so that like Alex, we can say, kapag lumago, hindi nahihinto. But we are also planting seeds, and yet we are the ones like this soil, choking the seed, killing the seed, and making the seed fruitless. Kaya mga minamahal na kapatid, side by side with the words, kapag lumago, hindi nahihinto, paalala din po ni Jesus, anumana ang ipinunla, huwag ipagwalang bahala. Anuman ang ipinunla, huwag ipagwalang bahala. Madami ng buto ng pananampalatayang ibinigay sa atin. Ito po ang maging yaman natin para lumago ito ng lumago. Maganda po ang ibinigay sa ating mga leksyon para maging makabayan tayong tao, maging magalang tayong tao at makatao tayong tao. Kahit man maliit yan, lalaki ho yan, magiging mayaman yan, hindi hihinto yan sa paglago. Kaya wag ipagwalang bahala, wag patayin, wag damayin sa pagkalugmok. God has been blessing us with seeds. The seed of His Word, the seeds of faith, the seeds for a good life. Naisin din po natin ang kanyang puso. Huwag ihinto ang paglago at patuloy na pagpahalagahan ang anumang ipinunlan niya sa ating puso. Let us open our hearts to such. Huwag na po sanang patuloy sanang lumago at huwag nang huminto ang mga butil ng kagandahang loob ng Diyos. At anuman ang kanyang ipinunla, patuloy po nating pahalagahan at huwag ipagwalang bahala.